Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito po si Gilbert Lopez Martihicatso sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon. Easterlies na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Lokal na balita. Humihingi ng paumanhin ang mga trekker sa gitna ng mga insensitive na larawan ng Mount Apo. Akusta, nangakong lalaban. City College of Davao magdadagdag ng mahigit 300 estudyante para sa AI or AY 2024-2025. Lunti ang Pluma Award binuksan sa mga publikasyon ng paaralan. Pambansang balita. 77 World Health Assembly. Ang priority mindset ay naglalagay ng presyon sa mga benta ng mga hindi mahahalagang kalakal. Balita sa ibayong dagat. Si Haring Charles ay dumating hindi para sa isang labanan sa isang lihim na pagpupulong kay Prince Harry. Nagbanta ang mga ministro ng Israel na huminto dahil sa planong tigil putukan. Balitang libangan. Gabay ng Miami drug queen sa paghahanap ng pinakamahusay na drug entertainment ng Miami. That Kind of Love starring Barbie Forteza, David Licauco drops teaser trailer. Tampok na kwento. Ang malayong komunidad ng Argentina na nagliligtas sa mga bituin. Mas mababa ang paggastos ng mga Pilipino sa pagkain at damit, higit pa sa mga bagay na hindi mahalaga. Balitang pampalakasan. Ray ng Batak, Kevin Racal, sumapi sa Letran Coaching Staff, NCAA Pilipinas. Ang hindi inaasahang pagkakaibigan ay humantong sa sub-unit ng Alas Pilipinas sa ASEA. Kabilang kwento at trivia. Ano ang Pegasus spyware? Paano ito alisin sa inyong mobile device? Ulat panahon. Ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng easterlies localized thunderstorm. Posible ang pagbaha, pagguho ng lupa sa panahon ng matinding bagyo. Mahina hanggang katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang timog na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Lokal na balita. Humihingi ng paumanhin ang mga trekker sa gitna ng mga insensitive na larawan ng Mount Apo. Mariing tinuligsa ng pamalaang panlalawigan ng Davao del Sur ang dalawang trekker na ang mga larawang insensitive sa kultura ng isang stopover station sa Mount Apo ay nag-viral kamakailan sa Facebook na binansagan ang kanilang mga aksyon bilang hindi katanggap-tanggap at walang galang sa mga sagradong gawi ng Indigenous People, IP. Si Ibon Ronya Cagas, Governor
ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa isang pahayag noong Mayo 30, 2024 na nagsasabing, "Mangyaring paalalahanan ang aming mga halaga at saloobin sa pagbisita sa mga sagradong lugar. Ang ganitong uri ng malisyosong pagkilos at pag-post ay dapat na kondinahin. Ang pagdaragdag ng kinakailangang patakaran upang obserbahan ang kabutihan at kabanalan ng aming mga mahahalagang atraksyon ay dapat na sundin palagi." Ang dalawang individual na kinilalang sina Katie Lindsay at Luigi Jaramillo ay nag-issue ng pampublikong paghingi ng tawad, partikular sa komunidad ng Bagubo, Tagabawa. Pahayag ni Lindsay sa kanyang social media account, "To the indigenous people, Bagubo, Tagabawa tribe, to the locals, to the tourism of Santa Cruz, at sa lahat ng mga taong naapektuhan, lalo na si Apo Sandawa. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin sa aming pagkakamali. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng naapektuhan sa bagay na ito. At naiintindihan namin ang pagkabigo at na inabuso o pagkabigo na ibinubuhos sa amin at naniniwala kami na karapat-dapat kami." Ang mga mountaineer ay naglarawan ng mga naaangkop na eksena sa istasyon ng kahabaan ng Santa Cruz Trail na kilala bilang Bugha-anan. 8.6 km bago makarating sa tuktok ng Mount Apo, na lokal na kilala bilang Apo Sandawa. Kasunod ng insidente, nag-trending noong Mayo 30, tinawagan ng mga netizen at tinanggal na ngayong post at ibinabahagi ang kanilang mga throwback na larawan sa lugar. Ito ang kanilang kaharian at teritoryo. Bisita lang tayo. Utmost respect to their norms, sabi ni Rolly Yang Suson Padiranga na bumisita sa summit noong 2021. Samantala, isang hiker na nakarating din sa Bugha-anan ang nagpapaalala sa kanyang mga tagasunod na maging magalang sa bawat bundok na kanilang binibisita. "Take nothing but picture, pero ayaw sab inga tua na picture oy. Just refrain from posting those kinds of photos. Always respect any mountains and place that you go to." Post ni Diane Pulanco kasabay ang kanyang all-decade photo na kinunan sa lugar. Mananatili si Maria Belen Mabel Acosta bilang chairperson ng Mindanao Development Authority or MINDA. Sa kabila ng pagbabasura ng korte sa Davao sa kanyang waranto petition, habang si Leo Tesoro Magno ay itinalaga na bilang kahalili niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag na ipinasa sa Sunstar Davao noong Biyernes, Mayo 31, 2024, ipinahayag ni Acosta ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng korte na nagsasaad, "Ang aking panalangin ay tahasan na ibinasura sa korte gaano man katibay ang mga legal na argumento, hindi man lang narinig." Sa kabila ng kanyang pagkabigo, iginiit ni Acosta na ang kanyang legal team ay naghain ng motion for reconsideration na binibigyang diin ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Republic Act RA 9666 na nagsasaad na ang mga kwalifikasyon para sa posisyong kalihim ay hindi coterminous at hindi mapapailalim sa tiwala. Naghain na ng motion for reconsideration ang mga abogado ko. Dahil dito, uubusin ko ang lahat
ng magagamit na legal na remedyo. I will continue to hold office for as long as I can, especially where my signature is needed to complete the process of paperwork that has already commenced, she added. Binigyang diin ni Acosta na naguguluhan at nag-aalinlangan mula nang bigla siyang matanggal noong nakaraang buwan. Ang kahalagahan ng pagtataguyod ng demokrasya at pagkikilala sa pagitan ng mga pampulitikang halaga ay at ang pangunahing prinsipyo ng isang ahensya ng gobyerno. Ramdam ko ang obligasyon ay pagtanggol ang RA 9996 o ang Mindanao Development Act of 2010 at lahat ng kinakatawan nito. Ang tahasang pagwawalang bahala sa isang Republic Act ay hindi na dapat mangyari muli sa MIN-DA o sino man. Ang mga umiiral na batas ay hindi dapat sumailalim sa politikal na paraan o personal na kapritso. Ang katatagan, pagsasanib at pagpapatuloy ng gawain pangkaunlaran ay mahalaga sa ating mga karaniwang layunin para sa Mindanao. Pinaliwanag ng dating media practitioner at konsehal ng lungsod. Noong Mayo 27, isang linggo lamang matapos magsagawa ng General Staff Meeting si Acosta kasama ang mga executive members ng ahensya, ibinasura ng Regional Trial Court Branch 15 Presiding Judge Mario D. Duaves ang coup waranto case laban kay Magno na nanumpa sa kanyang tungkulin noong Mayo 21. Paglilinaw sa kaso bilang isang improper remedy. Ang petisyon ay dapat na i-dismiss hindi lamang sa kadahilanan na ito isang hindi tamang remedyo dahil hindi ito ang nakaangkla sa kwalifikasyon ng respondent. Ngunit higit pa sa premise na ito ay isang hamon laban sa isang aksyon ng Pangulo na immune sa suit. Kahit na hindi siya invoking the privilege, Duaves said. Sa isang special na press conference noong Mayo 24, nagpahayag siya ng panghihinayang sa kasalukuyang sitwasyon ng pagkakaroon ng dalawang kalihim. Sinabi niya na ang posisyon ay hindi bakante at inulit ang kanyang presensya at aktibong tungkulin sa opisina. Naghatid din siya ng sempatiya para sa kawani ng MIN-DA na kinikilala ang mahirap na posisyon ng kanilang kinalalagyan at nagpahayag ng kahihiyan sa ngalan ng diplomatikong komunidad at buong Mindanao. City College of Davao magdadagdag ng mahigit 300 estudyante para sa AY 2024 to 2025. Tumanggap ang City College of Davao CCD ng humigit kumulang 300 estudyante para sa academic year 2024 hanggang 2025. Sinabi ni Winifredo Cagape, officer in charge at presidente ng CCD, na plano nilang tumanggap ng panibagong batch na 320 na estudyante para sa pagbubukas ng klase. Kaya aabot ng 640 ang mag-aaral sa kolehiyo. Kaya nung nakaraang taon ay nag-accommodate kami ng 320 na estudyante. Ngayong taon ay 320 pa rin. Aniya, sa iSpeak Media Forum noong Huwebes ng umaga, Mayo 30, 2024, sa City Mayor's Office. Dagdag pa ni Cagape, ang dobleng bilang ng mga mag-aaral, magkakaroon sila ng 2 shift sa kanilang mga klase, umaga at hapon. Ito ay dahil sa bilang ng mga silid-aralan sa CCD ay maaari lamang tumanggap ng kasalukuyang bilang ng mga mag-aaral. Ibinunyag ng Pangulo ng CCD na plano ng lungsod na magtatayo ng 20 palapag na gusali sa silid-aralan ng silid-aralan.
Ibinunyag ng Pangulo ng CCD na plano ng lungsod na magtayo ng 12 palapag na gusali sa silid-aralan upang ma-accommodate ang lahat ng mga mag-aaral. Aniya, sa pagdadagdag ng mga mag-aaral, plano ng paaralan na kumuha ng 8 pang guro. Samantala, ang CCD ay nakatakdang tumanggap ng mga aplikasyon mula Hunyo 3 hanggang 14 at ang screening ay gaganapin mula Hunyo 17 hanggang 21. Ang enrollment para sa mga freshman students ay mula Hulyo 3 hanggang 5 at para sa mga matatandang nag-aaral, ito ay mula Hulyo 29 hanggang 31, 2024. Sinabi ni Kagapi na wala pa silang naidagdag na mga bagong programa sa CCD. Ilan sa mga programang inilahok o iniaalok ng CCD ay ang Bachelor of Early Childhood Education, Bachelor of Science and Entrepreneurship, Bachelor of Science and Bachelor of Technical Vocation Teacher Education, Major in Computer Programming, at Bachelor of Technical Vocation Teacher Education. Major in Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration Technology. Aniya, kailangan nilang mag-apply sa Komisyon ng Higher Education or CHED para sa pagkilala kung nais nilang magdagdag ng programa sa paaralan. Para sa mga gustong mag-apply sa CCD, dapat nilang isumite ang mga sumusunod na dokumento: PSA Birth Certificate, Recent Senior High School Report Card o naangkop sa ALS, Certificate of Residency Income Tax Return ITR o Certificate of Low Income at Certificate na pag-aari sa grupo ng mga katutubo. Samantala, hinggil naman sa implementasyon ng Reserve Officer Training Corps, ROTC, sa CCD sinabi ni Kagape na karamihan sa kanilang mga estudyante ay interesado sumali ngunit hindi kinakailangan na sumali. Mayroon silang pagpipilian na ituloy ang isa pang opinion o option sa ilalim ng National Service Training Program, NSTP, na ang Civic Welfare and Training Service, CWTS, RGP. Luntiang Pluma Awards binuksan sa mga publikasyon ng paaralan. Ang Interfacing Development Intervention for Sustainability, IDIS Incorporated, ay nag-anunsyo sa iSpeak Media Forum noong Huwebes ng umaga, Mayo 30, 2024, sa City Mayor's Office na bubuksan nila ang luntiang pluma para sa pampublikasyon sa paaralan. Sinabi ni Adrian Claudio de la Cruz, digital campaigner ni IDIS, na binuksan nila ang luntiang pluma para sa mga publikasyon sa paaralan dahil gusto nila magkaroon ng kamalayan ang mga nakababatang henerasyon sa mga isyo at kapaligiran sa Davao City. Inaasahan namin na lahat ng students publication, universidad, kolehiyo o high school o kahit elementarya ay sasali sa taong ito sa Luntiang Pluma 2024. Aniya, sa iSpeak Media Forum noong Huwebes ng umaga, Mayo 30, 2024, sa City Mayor's Office, CMO. Sinabi nila Cruz na hanggat gusto nilang mapaunlakan ang mga paaralan mula sa mga kalapit na lungsod, ay ang mga publikasyon ng paaralan lamang sa loob ng Davao City ang kanilang ibibigay. Ang deadline para sa pagsusumite para sa Luntiang Pluma ay Hunyo 31, 2024. 10 kwento ang igagawad sa mga mamamahayag at 5 ang sa mga publikasyon pang estudyante. Ang mga nanalo ay makakatanggap ng cash prize at trophy. Kasama na sa mga naunang nanalo ang Sunstar Davao, Minda News, Davao Daily Scoop at Davao Today. Bukod sa Luntiang Pluma, inihayag din ni IDIS ang taunang kaganapan para sa pakikipagtutulungan ng City Environment
and Natural Resources Office or CENRO, City Agriculturist Office, CAGRO, Davao City Water District, DCWD, Davao Associations of Catholic Schools Incorporated, DACS, at ang SM City Davao ay nag-uorganisa ng Lunhaw Awards ngayong taon sa Setyembre 18 hanggang 20, 2024. Sinabi ni Yvette Balayon Mahinay, Knowledge Management Officer ng IDIS, magkakaroon din sila ng Lunhaw Expo ngayong taon. Sinabi niya na ang eksibisyon ay i-highlight ang higit o mas mababa sa 100 nakakaraang Lunhaw Awardees sa lungsod. Ang Lunhaw Awards ay isang taunang kaganapan na kumikilala sa mga berdeng hakbangin ng maaring gayahin sa mga komunidad ng lungsod. Ilan sa mga naunang nagwagi ay kinabibilangan ng Los Amigos, Maningo Perucho Farm, Mahayag National High School at Josepa Lianes Escoda Elementary School para sa kanilang kahusayan sa edukasyon ng advokasya, CIO. Ipinasa ng landmark resolution sa kalusugan at pagbabago ng klima sa isang matunog na panawagan sa pagkilos, kinilala ng 77th World Health Assembly ang pagbabago ng klima bilang isang napipintong banta sa pandaigdigang kalusugan na pumasa sa isang resolution na binibigyang diin ang agarang pangangailangan para sa mga mapagpasyang hakbang upang harapin ang malalalim na panganib sa kalusugan na dulot ng pagbabago ng klima. Ang resolusyon na lubos na sinusuportahan ng member states ay nagpapakita ng pangkalahatang ideya ng umiiral na banta na idinudulot ang pagbabago ng klima sa kalusugan ng tao. Iginiit ng Health Assembly na ang radikal na pagkilos ay kinakailangan upang mapangalagaan ang kalusugan ng planeta, na binibigyang diin ang pagtutulungan ng pagpapanatili ng kapaligiran at kalusugan ng publiko. Hinihimok ang pandaigdigang komunidad ng kalusugan na magpakilos sa isang hindi pa magagawang sukat. Ang Health Assembly ay nananawagan para sa pagpapalakas at pagpapalawak ng mga kasalukuyang pagsisikap upang labanan ang pagbabago ng klima sa loob ng mga pangunahing tungkulin nito. Kabilang dito ang pagbibigay prioridad sa mga pagsasaalang-alang sa kalusugan ng pambansa at internasyonal na pagbalangkas ng patakaran sa klima, pati na rin ang pagsuporta sa mga bansa na sa pagbuo ng climate resilient at low carbon health system. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng capacity building at pagbibigay ng technical na suporta sa mga pambansang ministry ng kalusugan, ang mga aksyon na napagkasunduan sa Health Assembly ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga bansa na magpapatupad ng matatag na climate resilient na mga inisyatiba sa kalusugan na iniayon sa kanilang natatanging mga kalagayan, at upang gabayan ang mga cross-sectoral na aksyon na parehong nagtataguyod at ng kalusugan at mag-ambag sa pagpapagaan at pagbibigay sa pagbabago ng klima. Inaasahang bumagal ang paggasta sa sambayanan ng Pilipino sa taong ito dahil ang mga mamimili ay magbabawas ng mga pagbili sa mga hindi mahalagang produkto tulad ng damit, tsinelas at appliances.
Inuuna ng mga mamimili ang paggasto sa pagkain, inumin at mga bagay na pangkalusugan dahil pinipilit sila ng mahigpit na mass quarantine na magluto sa bahay at manatiling malusog. Tinatansya ng think tank na Fitch Solution na ang paggasta sa bansa ay lalago lamang ng 6.7% pababa mula sa unang pagtatansya nitong 7% at 9.8% na naipost noong 2019. Sinabi ng retail player na si Robert Go na ang pag-uugali ng pamimili ng mga Pilipino ay nakatuon sa mga pangunahing bilihin ngayon dahil ang paglaganap ng coronavirus ay nagdudulat ng pinsala sa kalusugan ng pananalapi ng karamihan sa mga mamimili. Ang retail sector sa Cebu ay nagdurusa sa mababang benta lalo na sa fashion at personal na pangangalaga, mga produkto sa bahay at iba pang hindi mahalagang bagay. Sinabi ni Go na nagmamay-ari ng isang supermarket chain. Ayon kay Fitch Solution, ang paggana ng paggastos ng nakikita rin na nananatili kahit na para sa hindi mahalagang e-commerce na pamimili ng damit at tsinelas sa bahagyang dahil sa pag-iisip ng prioridad sa mga mamimili. Iniugnay din ito ni Fitch sa mga delivery company na inuuna ang paghahatid ng mga pagkain at grocery item kaysa sa mga hindi mahalagang kalakal. Balita sa ibayong dagat. Si Prince William, si Haring Charles ay dumating hindi para sa isang labanan, sa isang lihim na pagpupulong kay Prince Harry. Ang mga relasyon ni Prince Harry sa kanyang ama na si King Charles III, ang kapatid ni Prince William, ay nagbago magpakailanman pagkatapos na ipublish ng Duke of Sussex ang kanyang Memoirs pair, kung saan gumawa siya ng ilang hindi komportable na mga pahayag tungkol sa British royal family. Sinabi ng Duke ng Sussex na bago pa man ang kanyang talaarawan, sinubukan niyang ayusin ang lamat sa iba pang miyembro ng maharlikang pamilya sa mga nakaraang taon. Ngunit ito ay walang saysay. Hayagan ang pagsasalita tungkol sa kanyang mahirap na relasyon sa iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Naalala ng Duke ng Sussex sa kanyang memoir kung paano niya inayos ang isang pribadong pagpupulong kasama ang kanyang ama, si Charles, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si William sa Frogmore Cottage pagkatapos ng libing ng kanyang lolo na si Prinsipe Philip. Ipinaliwanag ni Harry ang kanyang aklat sa kanyang aklat kung paano niya sinubukang pigilin ang kanyang emosyon habang ipinaliwanag niya ang kanyang panig sa kanyang ama at sa kanyang nakakatandang kapatid. Gayunpaman, mabilis na lumala ang talakayan. Nagbanta ang mga ministro ng Israel na huminto dahil sa planong tigil putukan. Dalawang dulong kanang ministro ng Israel ang nagbanta na titigil at ibagsak ang namumunong koalisyon ng sasang-ayon sa punong ministro Benjamin Netanyahu sa panukalang tigil putukan sa Gaza na inihayag ni US President Joe Biden noong Biyernes. Sinabi ni Finance Minister Bezalel Smotrich at National Security Minister Itamar Ben-Gvir
Natutol sila sa pag-strike ng anumang deal bago mawasak ang Hamas. Nangako ang pinuno ng oposisyon na si Yair Lapid na susuportahan ang gobyerno kung susuportahan ni Mr. Netanyahu ang plano. Iginit mismo ng punong ministro na walang permanenteng tigil-tigilan hanggang sa masira ang mga kakayahan ng militar at pagmamahala ng Hamas at palayain ang lahat ng bihag. Ngunit, ang tatlong bahagi ng panukala ni Mr. Biden ay nagsimula sa isang 6 na linggong tigil putukan kung saan ang Israel Defense Force IDF ay aalis mula sa mga matataong lugar ng Gaza. Ang kasunduan ay hahantong sa pagpapalaya sa lahat ng mga hostage, isang permanenteng pagtigil ng labanan at isang pangunahing plano sa muling pagtatayo para sa Gaza. Ngunit sa isang post sa social media noong Sabado, sinabi ni Mr. Smotrich na sinabi niya kay Mr. Netanyahu na hindi siya magiging bahagi sa isang gobyerno na sumasang-ayon sa iminumungkahing balangkas at tatapusin ang digmaan nang hindi sinisira ang Hamas at ibabalik ang lahat ng mga hostage. Balitang aliwan. Gabay ng Miami Drag Queen ang paghahanap ng pinakamahusay na drug entertainment sa Miami sa buwan ng Pride at higit pa. Ang taga-Miami na si Tiffany T. Pantasia ay tinatawag ang kanyang sarili bilang paboritong drag queen ni Andy Cohen. Narito ang kanyang mga topic para sa pag-iwas sa drug culture ng Miami. Mula sa mga club, kid, bar hanggang sa mga video lounge. Hindi makukuha ng Miami ang reputasyon nito bilang perpektong tropical na bakasyon sa buong taon nang walang bayad. Ang makulay na coastal metropolis na ito ay puno ng mga puting buhangin at dalampasigan, kapansin-pansin na mga palm tree, arkitektura ng Art Deco at kulturang Latin. Ang pagkakaiba ng kultura ng lungsod ay umabot sa makasaysayan at masiglang LGBTQ+ na komunidad at queer friendly na eksena sa party. Nasisiyahan ang mga lokal at bisita sa buhay na nightlife at nakakaaliw na mga drug show sa buong Miami Beach. Nakausap namin ang drag queen na nakabase sa Miami na si Tiffany T. Pantasia, isang drug artist at komedyante na gumugol ng huling 2 dekada sa Miami drug scene. Ang isang grupo ng mga kaibigan ko ay gustong mag-drug at hinikayat nila akong gawin din ito, sabi ni Pantasia. Kumita ako ng $10 at sa mga tip. Sapat na yon para sa gas para sa buong linggo. That Kind of Love starring Barbie Fortesa, David Licauco drops teaser trailer. Ang pinakahihintay na unang pelikula ni Barbie Fortesa at David Licauco na magkasama. Ang That Kind of Love ay kakadrop lang sa kanilang initial trailer. Ang teaser video ay sumusunod sa kwento ng love coach na si Mila, ang ginagampanan ni Barbie, na tumutulong kay Mr. Perfect Adam na ginagampanan ni David na makahanap ng pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang payo. Gayunpaman, ipinakita rin sa trailer ang parehong mga karakter na nagpapahayag ng hindi pagkagusto sa isa't isa na tinatanggihan ang posibilidad ng pag-ibig.
Habang isinusulat, hindi pa nabubunyag ang petsa ng pagpapalabas ng pelikula sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, lumipad sa Korea sina Barbie at David para kunan ng isang eksena para sa pelikula na sa direksyon ni Catherine Camarillo. Ito ay ang nakatakdang ipalabas hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Noong nakaraang buwan, ang That Kind of Love ay napili bilang spotlight entry sa Jenseiyo Arigato International Film Festival sa Nagoya, Japan. Sumikat ang love team na kilala rin bilang Barda nang gumanap sila bilang binibining Clay at Ginoong Fidel sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Nakatakdang magbida sina Barbie at David sa upcoming historical action series na Pulang Araw kasama sina Alden Richard at Sanya Lopez. Mga tampok na kwento. Ang malayong komunidad ng Argentina na nagliligtas sa mga bituin. Sa gubat ng Misiones, ang hilagang berdeng thumb ng Argentina. Isang katutubong komunidad ang nagsisikap na iligtas ang kanilang sinaunang kaalaman sa kalangitan sa gabi. Nakikita mo ba ang itong landas ng mga bituin? Mahinang sabi ni Domingo Moriara na nakaturo sa langit. Sa Guarani, ito ay tinatawag na very Emburibe Rape, ang daan na Tupper God. Ito ay isang mainit na gabi ng tag-araw at kami ay nagmamasid sa isang peraso ng buhangin sa gitna ng Evira National Park, isang wetland area sa hilagang Argentina. Walang ilaw na polusyon at mga bituin ay kumakalat ng maliwanag sa kalangitan na natutunaw sa patag or malago na mga abot-tanaw na Ibera. Ang Tupper ay isang nocturnal na hayop na palaging lumalakad sa parehong landas sa pagitan ng lungga nito at mga punto ng pagkain o tubig. Pinaliwanag ni Moriera, sa gabi, ang mga tuyong dahon natapakan ng taper na kumikinang sa liwanag ng buwan, inilagay ng ating mga ninuno ang nagniningning na landas na ito sa kalangitan. Sa Espanyol, tinawag mo itong La Via Lactea, ang Milky Way. Si Moriera ay pangalawang pinuno ng Evito Pura, Guarani, isang katutubong komunidad ng humigit kumulang 25 na pamilya na ang mga lupain ay nasa loob ng kagubatan ng ngayon ay hilagang silangang lalawigan ng Misiones ng Argentina. Sa mga nakalipas na taon, ang Evito Pura ay nagsusumikap upang isave at ibahagi ang kanilang kaalaman sa ninuno tungkol sa kalangitan sa gabi. Napapaligiran ng liwanag na polusyon mula sa Paraguay at Brazil. Ang karamihan sa nayunan at sakop ng kagubatan ng Misiones. Tahanan ng Iguazu Falls sa dulong hilaga, ang isang koridor ng kadiliman. Matatagpuan ito sa lupaing ninuno ng mga Guarani. Mas mababa ang paggagastos ng mga Pilipino sa pagkain at damit, higit pa sa mga bagay na hindi mahalaga. Mas mababa ang mga ginastos ng mga Pilipinong consumer sa mga mahalagang produkto at serbisyo na
kumukonsumo sa maraming bagay na hindi mahalaga. Isang pagbabago na hindi talaga nakakagulat habang ang Pilipinas ay lumalapit sa upper middle income na katayuan sa ekonomiya, sabi ng HSBC Global Research. Sa isang ulat noong Mayo 30, binanggit ng HSBC ang isang malaking pagbabawas ng bills sa average ng paglaki ng mga gastusin sa pagkain, damit at mga kagamitan sa sambayanan noong 2023. Bagamat inaasahan ang pagbaba ng mga kagamitan sa sambayanan sa gitna ng matataas na antas ng interest na sumisira sa mga plano sa pagsasaayos ng mga Pilipino. Ang karaniwang pinupunduhan ng pautang, sinabi ng HSBC na ang mahinang demand para sa pagkain at damit ay nakakagulat. Balitang pampalakasan. Dalawang kolehiyo de San Juan de Letran basketball alumni ang magiging bahagi ng coaching staff ng paaralan. Si Ray ng Batak ay magiging bahagi ng coaching staff ng Knights para sa NCAA Season 100 na kinukumpirma ni Letran head coach Alan Ricardo sa GMA News Online noong Huwebes. Si Nambatak sa kasalukuyan kasama ng Blackwater sa PBA ay bahagi ng Letran squad na nanalo ng NCAA Men's Basketball title noong 2015. Sinabi rin ni Ricardo na si Kevin Racal ay magiging bahagi ng coaching staff para sa Squires sa ilalim ng bagong head coach na si Willie Miller. Si Racal ay kakampi ni Nambatak at kasalukuyang nasa Converge. Umaasa ang Letran na mapapabuti ang mga tsansa nito para sa titulo dahil magtatapos ang Knights na may 2 panalo at 16 na talo sa Season 99. Samantala, napapanalunan ng Squires ang kanilang ikalawang sunod na titulo sa juniors. Ang hindi inaasahang pagkakaibigan ay humantong sa sub-unit ng Alas Pilipinas na ASEA. Ilang sandali matapos gumawa ng kasaysayan ang kauna-unahang ABC medal nito noong Miyerkules ng hapon, ginawang dance floor ng Alas Pilipinas quartet na sina Angel Canino, Cici Rondina, Ia Laure at Ara Panik ang Rizal Memorial Coliseum. Sa isang magaan na sandali, pinangungunahan ng 4 na manlalaro ang Alas Pilipinas sa kanilang kupunan sa isang victory dance ng hit song na Pantropiko ng sumikat na Filipino girl group na Bini. Sa huling araw ng Challenge Cup, tinawagan ng ASEA ang kanilang mga kasamahan kasama sina Thea Gagate, Julia Coronel at Jen Nierva upang samahan sila at tratuhin ang kalugod-lugod na mga tao sa bahay ng may isang hindi nakatakdang pagganap. Yung dance group namin is all about spreading good vibes lang. Of course, it's an unexpected friendship kasi we used to compete against them back when we were still in UST. Laure told reporters after the 25-23, 25-15, and 25-7 win that sealed Alas Pilipinas bronze medal finish. Kwento sa tabi-tabi. Atin tunghayan. Are you cooking? Making pancakes, and we don't have a proper measurements because we're not cooks, so we're just gonna have to make this thing up. I think it's enough. Hey, see that consistency? That's how you know it's the right thing. Thanks, Jay. I don't think so. Oh, I don't think so. I'm making the right thing.
of men You are to making the right understand. thing. You are making the right thing. Oh, and then we're gonna close this thing up. There you go. Okay, and you're gonna cook pancake over that oil. No, 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 no. Change it. No, 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 no. No, 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 no. The other one. The other one. The other one, and change the oil on it. The narrow one. The narrow. Yes, that's one. The narrow one. Okay, no need to just wipe it down. Oh, you wipe it with the hand towel. Turn it off. Ayok pagdaghan ng oil. Don't put it too much. Just a little bit. Because you're cooking a pancake. Yeah, yeah. Enough, enough, enough. Just Bilis muna siya, May. Para sa trivia, ano ang Pegasus spyware? Paano ito aalisin sa iyong mobile device? Ang Pegasus ay isang advanced na anyo ng spyware na idinisenyo upang i-install ang sarili nito sa mga Android at iOS device nang walang anumang aksyon mula sa nakatarget na user. Bagamat hindi malawakang banta ang cybersecurity, ang paggamit nito ay ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagdudulot ng pagkabahala. Matuto ng higit pa tungkol sa Pegasus spyware at kung paano tuklasin at alisin ito kung nahawaan ang iyong telepono. Pagkatapos, tumulong na magprotektahan ang iyong telepono mula sa iba. Mas karaniwan ang mga anyo ng spyware at malware gamit ang Norton 360 Deluxe. Ang Pegasus spyware ay disenyo ng Israel Cyber Intelligence Company, NSO Group, upang ma-access ang sensitibong impormasyon sa mga device ng mga terorista, kriminal at iba pang mga tao na tinukoy bilang mga potensyal na banta sa mga interes ng gobyerno ng Israel. Maaring mahawaan ng Pegasus spyware ang isang iPhone at Android device nang walang anumang aksyon mula sa biktima, at masusubaybayan ito ang mga tawag sa telepono, lokasyon, mga text message at mga email. Nai-infect ng Pegasus spyware ang telepono ng biktima sa pamamagitan ng zero-click exploits. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng biktima na mag-click ng link o gumawa ng anumang iba pang aksyon para ma-trigger ang spyware sa kanilang device. Kapag na-install na ang isang Android o iOS device, maaring lihim na subaybayan at kolektahin ng Pegasus ang sensitibong data sa pamamagitan ng pagbabasa ng text message at email, pag-access ng mikropono at camera, makikinig sa mga tawag o sa telepono, pag-record ng mga password gamit ang isang keylogger, pagsubaybay sa lokasyon ng telepono, sinusuri ang paggamit ng app. Ang impormasyon kinokonekta ni Pegasus ay lihim na ini-upload sa mga cloud server ng NSO Group para sa imbakan at pagsusuri. Orihinal na binuo ng bilang isang tool sa pangangalap ng
katalinuhan na may layuning pigilan ang mga pag-atake ng terorista. Ang Pegasus spyware ay kontrobersyal na ginamit upang i-hack ang mga telepono ng mga aktivista, namamahayag at magiging mga pinuno ng estado. Yan po ang tampok ng mga balita sa araw na ito. Maaari po mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo ay laging na-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rab News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Magandang umaga.